Magandang gabi muli sa inyo mga kababayan. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan sa mandak po ng ating bansa, ng mundo. At naway ingatan po tayo ng ating Panginoon Diyos sa lahat po ng sakuna, sa lahat po ng panahon. Sa ngayon po mga kababayan ay medyo umulan. Ingat po tayo lahat at medyo kumikidlat pa po at kumukulog. So ingat lang po mga kababayan. Mga kababayan, this is vlog number 23. Muli ang pag-uusapan din po natin ay hindi naman ito naiiba sa mga dati kong post. Nakarinig lamang ako ng balita kanina sa isang sikat na radio at may mga guest pa na mga expert pagdating sa mga information technology at na-interview din po ang isang nabiktima rin po ng, uh, ng cybercrime ng babae. Mga kababayan, ang narinig ko sa radyo kanina ay tungkol po dun sa mga cybercrime o yung pagkawala po ng pera sa mga bank account o yung mga tinatawag na uh, nawala ng pera o nanakawan po ng pera sa kanilang mga bank account po mga kababayan. Meron kasing in-interview kaninang isang babae na nawalan po siya ng mahigit 100,000 sa kanyang bank account. Although inamin naman ng babae na ito ay kanyang kasalanan kasi nga po yung mga tumawag po sa kanya, parang nagkakaroon daw po, sabi ng expert, ng profiling. Kumbaga, kinikilala kayong mabuti, yung mga target, alam na alam nila kung meron kayong bank account at kung ano ang pangalan ng inyong bangko, pati phone number, pati email address, lahat po ng information ay nakukuha po ng mga manloloko o yung mga scammer or mga hacker. Yung babae po mga kababayan ay nakuha po ng mahigit 100,000 sa kanyang account. Although inaamin naman niya na naibigay niya po ang kanyang user ID. Tatandaan niyo mga kababayan, hindi pa niya ibinibigay ang kanyang password o passkey sa kanyang account. User ID pa lamang ang kanyang ibinigay. At katakot-takot na mga paligoy-ligoy o kasi nag-aalok po kasi yung nasabing mga hacker na kesyo sila daw ay empleyado ng ganito, ng malaking bangko, merong employee number, sinasabi mga pangalan nila, at tapos pati mga departamento, so nagpapasa-pasa po sila. So talagang maniniwala po at nag-o-offer sila ng mga tinatawag na mga kumbaga parang mga promo o sa madaling salita parang mga promotion para madagdagan kuno ang inyong siguro ang inyong pera, something like that, sa inyong bank account hanggang sa naibigay na niya po ang kanyang user account. Nakakalungkot mga kababayan. So doon pa lamang sa user account ay nakuha na po ang kanyang pera. Since yun ay kasalanan po ng babae, hindi po yun pananagutan ng bangko. Kaya wala po talagang mahahabol po doon, mga kababayan. Yun, yung expert na guest, mga matatalino, mga magagaling. Wala pa rin maibigay na konkretong solusyon kung paano po mapapahinto ang mga ganyang bagay. Although sasabihin lang nila, huwag niyong ibigay ang inyong OTP, ang inyong password, ang inyong email address, o ang inyong mga vital information.
Bakit nangyayari pa rin na nawawalan pa rin ng pera sa kanilang mga account o nahahack po ang mga account, mga kababayan. Yan po kasi sa kadahilan ng, as I've said, sa mga nakaraang kong mga post, ang root cause of the problem po ay hindi po kasi nila maarok pa kung ano yung root cause ng ganyang problema, mga kababayan. Hindi po maarok. Kumbaga sa dagat, siguro, doon pa lamang sila sa kung ang lalim ng dagat ay 1,000 feet. Siguro yung hanggang 500 feet pa lamang yung kanilang nalalaman kung paano maiingatan ang mga tao na mag-ingat na huwag ibigay ang mga OTP, yung mga information. Whereas, hindi pa nila naaarok po ang pinaka-bottom line, which is yung nga pong lahat po ay nauuwi po sa love of money. Love of money po. Yan po ang hindi po maarok ng ating mga expert o ng ating servants of government. Yung pong love of money na matagal ko nang sinasabi sa mga post ko na ang pinanggagalingan po at yan po ay nakabase na ang laser course of reporters po ay nakabase po sa idea na the love of money is the root of all evil things. Kaya nga mga kababayan, paulit-ulit ko pong sinasabi sa inyo, under the laser course of reporters, malabong-malabo na pong mangyari na ang isang account po ay ma-hack o makuha ng po ng pera sa kadahilan ng during the laser course of reporters na iyan po ay pinaiiral ng ating gobyerno. Lahat po ng kriminal o hindi kriminal ay magkakaroon po ng legitimate bank account po. Ang ibig pong sabihin, lahat po ng tao magmula 5 years old and above ay magkakaroon po ng kanilang mga bank account at dyan po mag-uumpisa po ang tinatawag na laser course of reporters o tinatawag na cashless environment na ang talagang tinatarget po dyan talagang hindi na po pahahawakan pa ng physical money ang mga tao po. So yan po ang malaking pagbabago po sa ating bansa kapag pinairal na po ang laser course of reporters o yung tinatawag na cashless environment, mga kababayan. Lahat po ng tao ay hindi na pahihipuin po ng physical money o yung tinatawag ng bank note. So lahat po ay irali na po ang tinatawag na wireless transaction po. At kung ako ay bibili sa tindahan, yung tindahan po meron na small device magitan po ng mga debit, credit o ng inyong mga smartphone. So magkakaroon po ng mga transaction between the seller and the buyer. So ganyan lang po kasimple, kadali kung paano po solusyonan yung mga ganyang hacking o yung pagkawala po ng pera ng mga ating kababayan sa kanilang mga bank. Ewan ko ba, sabi natin nyo mga kababayan, more than 50 major crimes and corruption po ang pahihintuin po ng laser course of reporters. At once po yun at 100%. Matunog na matunog po at sikat na sikat po ay ang corruption. Yan po ay isa sa mga mahigit 50 major crimes na pahihintuin po ng ating laser course of reporters. Yun lamang po pahintuin po ang corruption napakalaking bagay na po yun sa bansa at sa mamamayan. Paano pa yung mga illegal drugs? Killing, rape. Napakarami po niya mga kababayan. More than 50 po yan. Sisyo na sisyo po yan na pahintuin po ng laser course of reporters. Although, sinasabi ngayon ng ating Pangulo,
Marcos, digitalization. Eh yun po ay para lamang po sa tanggapan po ng gobyerno yun. Hindi po nun masosolve ang corruption. At meron din nagsasabi, eh, pag nahalal daw siya, eh, Mga kababayan, medyo naglobat po ang aking wireless microphone, kaya nawala po ang audio. So tutuloy ko lamang po. Ang sinasabi ko po ay meron po kasing nagsasabi na kapag siya raw po ay nahalal, ay ipatutupad niya raw po ang full disclosure policy sa tanggapan po ng gobyerno at lahat, pati GOCC, lahat po ng opisina o tanggapan po ng gobyerno, mga kababayan. At meron din nagsasabi ng good governance, mga kababayan. Alam nyo mga kababayan, malabo pong mangyari yung dalawang yan. Full disclosure at saka good governance sa ating gobyerno. Hindi nyo naman kayang pasunurin lahat po yung mga taong yan, mga kababayan. Kaya malabo pong mangyari yan. At isa pa, andyan pa rin po ang corruption. Unlike sa Laser Co Super Fortress, kahit wala kayong good governance, kahit may disclosure o walang disclosure, mapipilitan pong gumawa ng kabutihan sa pamamalakad po ang servants of government. Yan po ang solution po dyan, mga kababayan. Kahit wala kayong good governance at walang mga palisiya, lahat po yan hindi pa kayo susunod kapag pinairal na po ang Laser Co Super Fortress. Kahit walang ya kayo, siguradong babait po kayo kapag pinairal na po ang Laser Co Super Fortress, mga kababayan. So, yan lamang po. At habang wala pa po yan, yung ating ay mag-iingat po kayo. Salamat po.